Hello, welcome po dito sa aking YouTube channel, Kuya JP's channel po. At sa video natin ngayon ay mag-unbox tayo at magte-testing nitong Kevlar SLX 15D. Kung ayaw nyo po yung disenyo ng ZLX 15D at gusto nyo po yung sound quality niya, pero ayaw nyo yung disenyo ng box or kasi marami na pong kamuka, common na po yung design na yun, ay ito po yung itry nyo, ang SLX 15D. Basically po, parehas po ng ZLX 15D ito. Iba lang yung design ng box. Pati po yung amplifier module niya sa likod ay parehas lang po ng ZLX 15D. At ito po ay na-deliver po pagkatapos nung unang bagyo na malakas na dumating dito po sa Luzon. Medyo naipit nga ito sa courier kaya nagtagal po siya at medyo hindi po good condition yung box niya. Tignan nyo naman ay medyo lukot na po siya at hindi ko po alam kung nalukot siya sa delivery or ito po ay display unit na pinadala ni seller. Tignan natin po. At mamaya po ay isa-sound check din natin ito siyempre. So ito po yung nabili ko na ito, ay nag-move po ako sa Kevlar na brand kasi po hindi po ako naging happy dun sa Crown na PLX na order ko na una. Mas mura po sila, meron pang libreng microphone. Kaso yung mga pinapadala sa akin ng seller either defective, merong mga gas-gas o parang mga display unit na use. Ito ayun, may gas-gas din siya. At inspeksyonin natin itong box. Ganyan po yung ginagawa ko pag bumibili ako ng mga items na medyo mahal. Ina-unbox ko po sa video para meron tayong ebidensya kung sakaling merong problema po yung item ay madali lang po nating maisasauli. Ganyan po. At ito po, meron po akong napansin. Yan, mga gas-gas. And then mamaya tignan nyo po mamaya yung pinaka-grill nya. At ang kagandahan po dito sa speakers na ito, ang mga active speakers po ni Kevlar na brand, ay meron po silang built-in na Bluetooth. Yung AD po na yun na po yung final na nabili ko ay wala po siyang built-in na Bluetooth. Kahit po yata yung mga bagong labas na model ni AD, wala pong built-in na Bluetooth. Pero ang sabi naman dun sa mga napapanood ko, pag pro audio, dun sa mga talagang nagsa-sound system, ay wala po daw Bluetooth talaga yung mga pro audio. So ito po yung back panel niya. Meron po siyang DSP selector. Yan, ito pong knob na ito ay para sa DSP selector. Unlike po dun sa Crown na una ko pong sinubukan, ay pwede po siyang pang main volume pa siya. Aside po dun sa volume ng mga channel 1, channel 2, pwede pa kayong mag-add or magbawas ng volume sa pinaka overall na mga channels kapag yun po yung inikot nyo dun sa kanyang rotary knob at saka DSP selector na rin. At isa pa pala, napansin ko po yung LCD nya ay para sa Bluetooth lang at saka pang auxiliary mode. So yun lang po yung function niya. Bali indicator lang po talaga siya. Wala po siyang volume, unlike po dun sa mga titanium audio at dun sa Crown na mismong dun sa LCD naka-indicate po yung ating volume at saka clipping indicator nandun. Ito po yung clipping indicator ay LED. And then, ang nakakatawa po dito na napansin ko na na-overlook siguro o siguro tinatamad yung quality control ni Kevlar sa China ay parehas na po yung pangalan. ZLX 15D po yung nakapangalan na Bluetooth sa speaker. ZLX po. Dapat SLX 15D. Dapat at least naman pinalitan. Kaya ito pong module na ito ay parehas po dun sa ZLX 15D. Kung ano po yung sound quality
ay parehas na parehas lang po. Medyo siguro may pagkakaiba ng konti kasi malapad yung box nito, medyo bulky. Upon inspection po ay kita nyo naman sa video na parang merong nipples itong speakers ko. Hindi po yan design, kundi po mga tornilyo po yan na nakatugod dito sa grill ng ating speakers at mukha pong nadaganan itong ating unit nung in-stock po ng courier, kaya nalukot po yung sa bandang taas po niyan ay hindi po sila pantay. Sa sound quality po ay okay naman itong si Kevlar at sikat naman po itong brand na ito. Hindi ko lang talaga masyadong kursunada po yung logo niya na kulay yellow po. Ngayon po ay tetestingin naman natin itong speakers na ito para marinig natin kung gaano po siya kalakas at aatras po tayo para marinig natin kung gaano kalayo yung throw niya at nasa 50% volume po tayo. Ang hindi ko po nagustuhan dito sa speakers na ito, kung napansin nyo po kanina, panoorin nyo na lang ng kaunti, replay nyo ng bahagya yung video. Nasa 50% volume pa lang tayo at tayo po ay nakakonect via Bluetooth, ay nagkakaroon na po ng clipping si speakers. Umiilaw na ng bahagya yung kulay red at saka kapag po i-volume pa natin ng malakas at 75% ay talagang mapapansin nyo umiilaw na po yung clipping indicator niya na kulay pula, which is not good. So medyo nakakatakot, baka bigla pong tamaan yung amplifier natin, baka magkaroon po ng tama or masira yung amplifier niya sa likod. Kung mapapansin niyo po yung box niya ay meron din po siyang langit-ngit katulad dun sa AD. Ewan ko po, baka mas lalakas pa yung lumalangit-ngit sa speakers na ito kung nakakonect po sa mixer. At hindi po ako nakapag-chance na subukan po na nakakonect itong speakers sa
mixer, kaya sa Bluetooth na lang po yung aking na testing dito sa speakers. At kasi sa Bluetooth medyo mahina yung bass. Dun sa aking mixer meron kasing equalizer siya, kaya mas ma-enhance or malalakasan mo yung bass, kaya mas halata po dun sa AD na speakers yung lumalangit-ngit pag nasa tabi ka niya. At para po pala mabawasan yung pag-clip nung sa ilaw niya, yung clipping indicator po, ay gawin nyo po kapag nakakonect po kayo sa Bluetooth ay bawasan nyo po yung volume dun sa cellphone ninyo or dun sa mismong channel niya. Ayan, pag sa cellphone kasi binawasan ay syempre hihina po yung pinaka-channel kung saan siya nakakonect, yung sa channel 1. At ganun din naman pag binawasan nyo yung volume dun sa channel 1. At yun nga yung napapansin ko talaga sa 75% volume, kahit po dun sa mga nagde-demo sa mga sellers dun sa Raon, yung mga napapanood kong video, pag pinapakita po nila yung likod ng speakers na pinapatugtog po nila ay nagki-clip na po, nag-iilaw na po yung pula dun sa likod ng speakers. At saka po itong likod niya ay talagang kamukhang kamukha, or ito talaga yung amplifier na pang ZLX. Bali box lang yung diferensya, at yung box ay medyo bulky para siguro makompensate yung design niya sa taas na uka. At yung pinaggayahan nito ay Mackie na speakers. Yan, meron siyang line out. Ito yung sa mic niya. Yan, mic pin yan. I-press nyo po yung button kapag gusto nyong pang mic, kaso nga wala siyang echo. And then yan, nakatakip din yung kanyang selector pang voltage, kung 110 or 220, kung para protektado kayo na hindi basta-basta ma-adjust yung selector niya para hindi po masunog itong speakers natin. So ayan, tignan nyo po, maporma naman siya. Medyo kakaiba yung design kasi halos ZLX, yung ZLX kasi at saka PLX ni Crown at saka ni Kevlar ay ginaya po sa Electro Voice na design. Ito ginaya naman sa Mackie. At saka ang kagandahan pa nito ay meron siyang rubber feet sa gilid, so hindi po siya magbabibrate kapag ginamit nyo siya na nakahiga or pang monitor. Sa overall appearance po at saka sa sound quality, ang masabi ko ay maayos naman po itong speaker na ito at malakas po siya, malakas din siya. At iwasan lang po na isasagad natin yung speaker, lalo na kung nakikita nyo po na nag-clip na siya, para hindi po masira yung amplifier niya. At saka nakalimutan ko yatang i-mention na mas mahal po siya ng kaunti kay ZLX 15D. Kaya kung gusto nyo makatipid ay mag ZLX na lang kayo, pero kung gusto nyo ibang design, ito mag SLX kayo. So yan po yung ating review nitong Kevlar SLX 15D. Kuya JP's channel po, like, share, and subscribe. Marami pong salamat!